Ang istoryang ating mapakikinggan ay hindi angkop sa mga batang tagapakinig sapagkat ito ay naglalaman ng mga sensitibong linya at salita na hindi angkop at hindi dapat mapakinggan ng mga bata. Kaya ang patnubay ng nakatatanda ay kailangan. Wala nang mga susunod na taon pang makakasama mo ang bata dahil wala ka nang babalikan. Kung hahamunin mo ko ng patayan, lalabanan kita. Pero hindi ko isusuko si Alon dahil anak ko siya. Ako ang naging ina at ama niya noong mga panahong tinalikuran mo siya bilang anak. Kahit anong gawin mo, anak ko pa rin siya at makukuha ko siya sa'yo. Sige, pasensyahan tayong dalawa. Lalaban ako dahil may karapatan ako sa anak ko. Ako ang ina at ikaw, isa ka lang baklang wala kakayahang maging magulang. Sino ba ang mas may karapatan sa isang bata? Ang ina na siyang nagluwal o ang isang taong nagpalaki at nagbuhos ng walang katumbas na pagmamahal? Iyon ang naging tanong ni Charles simula nang bumalik ang ina ng batang inaalagaan niya. At makalipas ng 8 taon ay babawiin ito sa kanya dahil lang sa siya ang nagluwal dito. Sa pakikipaglaban ng isang bakla sa karapatan niya sa bata, kailangan niya ring makipaglaban sa kapangyarihang unti-unting lalamon sa kanya at hihila patungo sa kanyang kamatayan. May magiging magandang katapusan nga kaya ang pakikipaglaban sa pagmamahal sa isang batang hindi kanya o magiging alipin lang din sila ng kasalanan ng dilim? Te, ang daming pogi sa eksena kanina, no? Pero si Kuya Gray, ulam levels to the max. As in, isang budbud na lang ng asin, pwede nang iserve with kanin. Diyos ko! Napasigaw ng awit ang puso di bakla. Nag-shake ang ovaries ko. Overflowing ang libido. Titig pa lang, buntis na ako. Ay! Feeling ko, manganganak na ako ngayon. Si OA talaga to. Pero ang sarap, no? Yun nga lang, wala akong bet sa kanila. Mas maganda dun sa dati nating pinuntahan sa poblasyon. Ay, doon na pamura ang atay ko. Ay, ayan nga. Yun ang sinasabi ko sa iyo nung nakaraan. Yung lugar na pinuntahan namin ng mga ante. Girl, walang umuwing luhaan. Lahat fresh at may bit-bit. As in, may mga naka-double Sharon sis. Dala-dalawa ang nalandingan. Parang buy one take one sa karinderya ng langit. Hindi na deadma ang beauty ng mga bakla. Walang multo sa dilim. Kami ang nang aswang. Gusto ko naman ng lalaki pero culture shock naman ako sa inyo. Ang lala nyo kasama. Saka busy ako sa salon, di ba? Kinailangan ko nun ng malaking pera na ipapadala sa kapatid ko dahil may kailangan silang biglaang bayaran sa school. Ay! Motherhood ang atake ni bakla. Basta, next time, huwag kang magpakamarya Clara. Sayang ang dilig ng 2 hose. Wisik-wisik ka sa tubig ng tubero. Buwisi talaga yung bibig mo. Puro kamanya ka na lang lahat ng lumalabas. Nasaan ba ang susi? Ay! Hindi ka ata nagsarado ng pinto. Bukas o. May tao ata sa loob. Marahan na binuksan ni Charles ang pinto ng bahay at doon niya nakita ang 2 bag at ilang mga gamit ng sanggol na nakapatong sa sofa. Dahil sa pagtataka niya, hinanap niya kung sino ang dumating dahil wala naman siyang inaasahang bisita. Bukod sa ating 2, si Athena lang naman na may hawak na isa pang susi. Hindi naman uuwi si Athena dahil exam nila ngayon. Ikaw bakla ka ha? Baka nagbigay ka ng susi sa lalaki mo. Sinabi ko sa'yo bawal magdala ng lalaki sa bahay, di ba? Aba, hoy! Wait lang ha. Grabe ka makaakusa. Alam mong never ako nagpasok ng adan dito, no? Malay mo, ang sisterat mo umuwi dahil may kailangang kunin.
Habang nagtatalo ang dalawa, sandali silang natigilan nang makarinig sila ng iyak ng sanggol na nanggagaling sa loob ng isang kwarto. Ang dating kwarto ni Athena na nagagamit lang kapag umuuwi siya sa bahay nila. Dali-daling nagpunta ang dalawa kung saan naabutan nila ang kapatid ni Charles na may pinapatahan na sanggol. Oh, gosh! Sabi ko sa iyo, umuwi na ang sisterette mo. Pero, ano yung baby na hawak mo? San mo yan napulot? Sa overpass? Sa ukayan? Reward ba yan sa exam nyo? Bakit ka umuwi? Hindi ka man lang nagsabi sa akin. At oo nga, ano yung bitbit mo? Kuya, anak ko to. OMG ka, girl! Grabe ka, ha? Tahimik ka lang, pero may pa-milk bottle ka na pala. Akala ko, mas nakakatakot na ang pagtawag mong kuya kay Charles. Legit ba, girl? Mas nilabasan pa ako sa revelation mo kaysa sa pagpalibot sa akin ng mga boylet. Diyos ko, Lord! I need orange juice, lalo ka na bakla. Need mo ng vitamin C. C for clarity. Agad na umalis si Maxine para iwan ang magkapatid at makapag-usap. Alam niya na malaki ang magiging epekto kapag mas nakialam pa siya sa magiging usapan ng dalawa. Si Charles naman ay hindi makapagsalita. Tila ba pinoproseso pa ng kanyang utak ang mga nangyayari. Prank lang ba to, Athena? Hindi magandang magbiro ng ganitong panahon. Pasensya ka na kuya, pero totoo to. Hindi ko na alam kung paano ko pa itatago sa'yo lahat ng nagawa ko. Kaya hindi ako nakauwi noong New Year dahil halata na ang tiyan ko. Natatakot ako na madismaya ka sa akin. Sandali lang. Ang ibig mong sabihin yung pinadala kong pera na dapat pang exam mo, ginamit mo sa panganganak? Kaya ba minamadali mo ko magpadala? Opo kuya, pero maniwala ka, hindi ko to sinasadya. Sorry kuya, sorry. Anak ng... Anong hindi sinasadya? Ano yan habang naglalakad ka? Natalsikan ka ng tamod at nabuo yung bata na yan? O baka naman na naginip ka tapos paggising mo, nabuntis ka na lang ng lalaking nakatira sa Encantadia? Ayoko magmura pero lintik naman, Athena. 16 ka pa lang. Paano mo bubuhayin ang batang yan? Gagawa ako ng paraan. Magtatrabaho ako. Nasaan ang hindot na tatay ng batang yan? Hindi ko kilala ang tatay kuya. Kasi nagkayayaan ng mga tropa ko na magpunta sa bahay ng kaibigan nila dahil birthday noon. Tapos, nag-inuman kami at nalasing. Lahat kami hindi na alam ang ginagawa. Basta nagising na lang ako, may katabi akong lalaki. Hindi ko tinanong ang pangalan niya kahit ang mga kaibigan ko, hindi kilala kung sino yon. Hindi ko naman alam na mabubuntis ako Gusto ko ipalaglag pero hindi ko kaya. Ibig sabihin, hindi ka na nag-aaral? At lahat ng paghihirap ko baliwala lang pala? Anong gagawin mo dyan sa anak mo? Dito mo yan palalakihin? Gusto ko sanang makisuyo sa'yo, kuya. Kung pwedeng alagaan mo si Alon. Alon? Hindi mo na nga pinag-isipan nung ginawa mo yan. Pati ba naman pagpapangalan sa kanya, hindi mo pa rin pinag-isipan? Sobrang sakit ng ulo ko sa iyo, Athena. Parang aatakihin ako. Siguro nga mas maganda na lang yun. Kesa naman tanggapin na ang batang pinapaaral ko, nagliwaliw lang at nagpabuntis pa. Sana naman kung hindi mo matiis magpakangkang, bumili man lang kayo ng kondom. Magkano pinapadala ko sa iyong allowance? Saka bakit sa akin mo ipapakisuyo yan? Ano gagawin ko dyan? I-display na parang anito sa salon? O gagawin kong labubo sa bag ko? May nakita akong hiring sa Japan. Sasama ako sa kanila, kuya. May kakilala ako na galing doon. Kababalik niya lang sa Pilipinas at naghahanap siya ng maisasama maging Japayuki. Japayuki? Seryoso ka talaga dyan? Ganyan na lang ba kababa ang pangarap mo sa buhay?
Pinagandang tawag yan sa pokpok! Wala naman ako magagawa, kuya eh. Yung ibang kaibigan ko nasa Japan na. Hindi lang ako nakasama sa pag-alis nila dahil nabuntis ako. Kailangan ko na umalis sa susunod na araw. Wala akong pag-iiwanan sa anak ko. Ikaw lang ang alam kong makakatulong sa akin. Wala na ang mga magulang natin. At ikaw lang ang kapatid ko. Sige na, kuya. Magpapadala naman ako sa'yo para sa gagastusin mo sa pagpapalaki ng anak ko. Pamangkin mo naman si Alon eh. Hindi kaagad kumibo si Charles dahil hindi siya basta makapagdesisyon. Pinapangunahan pa rin siya ng galit dahil sa ginawa ng kapatid niya at awa sa bata kung sakali man natatanggihan niyang kunin ito. Kinabukasan, habang nagkakape sa labas ng bahay si Charles, nilapitan siya ng kaibigan niya. Bakla, anong balak mo niyan ngayon? Kukunin mo ba ang chikiting? Tara, yosi muna tayo. Pinag-iisipan ko pa. Pero masama pa rin ang loob ko dahil lahat ng pangarap ko para sa kapatid ko biglang naglaho. Ang dami kong paghihirap eh. Tipid na ako sa sarili ko para lang may maipadala sa kanya. Tapos malalaman ko lang na panay lang pala siya liwaliw sa buhay. Sa halip na maging teacher siya, ayun, balak maging japayuki. Ateng, anong tsaka sa pagiging japayuki ha? Hello? Laki kaya ng katsing doon. Lapad ang sasahuri ni Sister Rat. Hindi barya-barya. Kanya-kanyang hanas at racket lang yan. Mas bongga pa nga ang kikitain niya kaysa sa peg na teacher dito sa Pinas. Isa pa, not all na rumarampa sa Japan, bayaran na no? Ang luma naman ng mindset mo, ate? Hindi yun ang punto ko rito. Iba pa rin kapag may pinag-aralan. Tingnan mo nga ako, bakla na nga wala pang natapos. Dahil nang mamatay ang mamang at papang, kinailangan ko na rumakit para sa kapatid ko. Gusto ko naman mas maging maayos ang buhay niya. Wala ka na talagang magagawa, te. Kahit anong emote mo dyan, may Junakis na si Athena. Kaya, kailangan na niyang rumampa at mag-own ng diskarte. Kasi, kung hindi siya kikilos, kawawa ang bagets, diba? O ayan na, usapang bagets na tayo, ha? Literal na chikiting na to. So, anong ganap? Kukunin mo ba? O dead ma? Gusto ko. Te, yan ang dapat mong pag-isipan ng bonggang-bongga. Kasi, ang peg mong gagawin, major life challenge yan. Promise. Hindi naman sa nag-i-initiate ako ng kaguluhan. Pero carry bells lang. I'm not totally concerned sa idea na ikaw ang mag-aalaga sa pamangkin mo. Alam mo na, Day, heavy yan. Hindi na siya char-char lang. Iba na ang eksena. Dati, sa jowa mo napupunta ang katsing. Ngayon, gatas at lampin na ang pagkakagastusan mo. Let's say na true. Nasa Japan nga si Mudra Kels ng bata. Pero sure ka makaka-receive ka ng padala every month? Feeling ko, sa unang ganap doon ni Sister Rat mo, puro utang at bayad muna sa mga nagpapunta sa kanya. So, walang expect na okani. Anong tingin mong dapat kong gawin? What if ialay nyo na lang si Junaki sa DSWD, ganun? Or ilagay muna sa bahay ampunan. Tapos, kung bet nyong kunin ulit, di pagbalik na lang ni Mudra Kels from Japan's, carry na siyang i-claim ulit. At least, diba, may proper care, may gatas, may diapers, may char-char support. Para namang sinabi mong wala akong kwentang tiyahin para sa pamangkin ko. Kawawa naman ang bata kung ibang tao mag-aalaga. Baka mamaya hindi pa siya matutukan dun eh. O kaya baka isang araw may kumuha sa kanya. Ayoko. Wag na lang yan. Mukha ring sinanla namin siya tapos kapag nakaipon na, saka tutubusin.
O di ba? Ayan naman pala, may desisyon ka na. So bakit pa mega tanong-tanong ka sa akin, ha? Kasi kung sa beauty ko lang yan nangyari, ay thank you Lord, at only child ang lola mo. Pero kung ever my sister at akong nag-iwan ng Junakis, pas ako dyan, te. Hindi pa ready si bakla, Diyos? Ang hirap kaya, hindi lang sa wallet at body, kundi sa puso. Emotional damage, ganun. Mamahalin mo si Bagets, i-effort mong lahat, tapos boom! Kukunin rin pala sa'yo one day? Diyos ko, ini-imagine ko pa lang, parang gusto ko nang mag-goodbye Philippines at goodbye world. Ang dami mong drama. Ang iniisip ko lang kasi na pamangking ko yun eh. Iisang pamilya pa rin naman kami. Pareho lang din naman kapag nandito si Athena. Makakasama ko rin ang bata. Bahala ka na sa life mo, te. Basta ako, ang mga hanas ko, yan ang damdamin ko bilang isang baklang may puso, may utak, at may trauma. Char. Kung feel mong maging mother nature, edi go lang. I-adapt mo si Chikiting. I-claim mo. I-baby mo. Pero, bakla, tandaan mo to ha. Hindi yan forever magiging sayo. Dahil darating ang araw, kahit gaano mo pa siya ka-love, kahit ilang lata ng gatas at diapers ang ibinigay mo, hahanapin pa rin niya ang tunay niya mo, Drakels. And when that day comes, ikaw na naman ang maiiwang luhaan at lasing. Ilang beses pang nagtalo sa utak ni Charles ang kagustuhan niyang kunin ang bata at ang makinig sa kaibigan niya. Ngunit mas nanaig pa rin ang awa niya sa sarili niyang pamangkin. Kaya isinantabi niya ang katotohanang mawawala rin sa kanya ang bata kapag kinuha na ito ng ina. Andyan na ang lahat ng gamit ni Alon, kuya. Kapag dating ko sa Japan, magte-text agad ako sa'yo. Pero ang sabi sa akin, 4 na buwan pa muna bago kami makasahod. Baka doon pa lang po ako makapagpadala. Pero huwag ka mag-alala kasi lahat ng magagastos mo sa anak ko, babayaran ko sa'yo. 2 taon lang ang kontrata mo ha. 2 taon ko lang aalagaan ang anak mo. Oo, kuya. Promise, kukuha lang ako ng sapat na pera para may pang negosyo ako pagbalik ko ng Pilipinas. Salamat. Labag man sa kalooban ni Charles, inisip na lang niya na mabilis lang din lilipas ang 2 taon. Babalik din si Athena, kasabay naman ang pagbabalik niya sa dating mga gawain na nagpapasaya sa kanya. Makalipas ang ilang linggo, tila ba unti-unting nagkaroon ng buhay ang malungkot nilang bahay. Dahil kahit na paano ay may batang nagbibigay sigla roon. O auntie ko, gugoran na muna ang lola mong baklos. Lalarga kami, haharbat ng mga adan sa wild. Kasi alam mo na, need ng katawan, Diyos. Curious nga ang ibang bakla kung sasama ka raw ba. Ang sabi ko na lang, busy ka. Di ko sinitsit na nag-roleplay ka as a butihing mother. Huwag mo na lang muna sanang ipaalam sa kanila. Hayaan mong ako na magsabi. Wala rin naman akong balak. May tatago naman to ng 2 taon. Ay, hindi talaga ako magchichika, no? Baka mamaya magtanong pa sila ng sandamakmak sa akin. Maloka pa ang beauty ko. Mag-uuwi na lang ang lola mo ng something-something para at least may ambag si mother sa kusina. Baka sabihin mo, nakikitira na lang akits, wala pang dulot. Anong oras ka ba uuwi? Agahan mo ha. Sa'yo ko muna ibibilin si Alon kasi bukas may aasikasuhin ako sa salon. Hindi ko naman pwedeng dalhin dahil mabaho ang amoy ng mga gamot pang reband. Baka magkasakit pa sa baga ang bata. Ay, wow! Talaga ba, te? Ano, gagawin mo kang vice mother ng batang yan? Ayoko nga. Anong ayaw mo? Hindi ka pwedeng tumanggi dahil palalayasin kita sa bahay ko. Ewan ko na lang kung may titirang ka pang ibang bahay.
Ano ba yan? Nadamay pa ang beauty ko sa mga ganap? Oo na, fine. Uuwi na ang baklang pagod mamayang 6 a.m. Diyos ko, Lord! Patawad na lang sa birhing bading na todo effort maging dakilang ilaw ng tahanan. Kahit aminin na natin, parang pundido na at konti na lang luluha na ng glitters. Nahihirapan si Charles na pagsabayin ang pagbabantay sa pamangkin niya at ang paghahanap buhay kahit pa tinutulungan siya ng kaibigan niya. May pagkakataon na kahit na pagod na siya, hindi niya magawang magpahinga dahil kailangan niya pang patahanin sa pag-iyak o di kaya ay patulugin ang pamangkin niya. Nang ilang buwan na ang lumipas, wala pa rin siyang natatanggap na tawag mula sa kapatid niya. Wala rin naman siyang ibang kakilala na pwedeng pagtanungan. Kanina ka pa dyan, titig to the max sa cellphone mo. Bakla, hindi na yan tatawag. Umaasa ka pa ba, bakla? Halos 1 taon na si Alon, ni isang wrong send o kahit emoji man lang. Dead mo pa rin ang modrakels niya. Wala na yan. Game over. Baka nakalimutan niya ang number ko. Nag-aalala nga ako sa kanya. Baka napano na siya sa Japan, ang layo pa naman. Hindi man lang siya nag-iwan sa akin ng kontak ng mga kasama niya roon. Mano pa sana kung panahon pa tayo ni Kopong-Kopong. Tipong rotary phone at sulat pa ang peg. Gets ko pa kung bakit walang paramdam. Pero hello, may Facebook na ngayon, may Messenger, may TikTok, may kahit anong hana sa social media. I-search lang, lalabas na ang face mo with matching filter. Kaso, wala diba? Ibig sabihin, sinadya niya yan. Daig pa ang nag-iwan ng parcel sa ibang bahay. Yan na nga ba ang sinasabi ko sa'yo noon Umaasa pa rin ako na after 2 years babalik siya para sa anak niya. Okay na sa akin tong hindi niya ako padala ng pera. Nakakaya ko naman mag-provide para kay Alon. Pero sana, huwag naman niyang iwan ng bata. Naawa ako Kung ngayon nga dead ma siya, tapos feelingera ka pa na after 2 years, biglang revelation nation siya? Hoy, sino ka dyan bakla? Tignan mo habang ikaw todo racket, todo pagod, todo kayod, wala kang naipupundar kahit powder para sa face mo. Naku, paano na yung plano mong pagpapalagay ng dede Wala na ang Thailand fans mo. Ubos na sa gatas at diapers. Ayaw ko na ng kwentahan kung malaki man ang nagastos ko sa bata. Wala na sa akin kung may napundar ba ako o wala. Total ginusto ko namang alagaan si Alon kung hindi na siya babalikan ng nanay niya, magiging anak ko na lang siya ng tuluyan. Wala naman siguro magiging masama kung ganun, di ba? Ay, ayan ka na naman sa linya mong walang magiging masama. Hello, bahala ka na nga sa desisyon mo. Kung feel mo talaga yan, then gora na lang. Push mo yan. Pero listen to me. Kasi sinasabi ko to hindi bilang mariachona, kundi bilang baklang may pake. Ikaw talaga ang magsasakripisyo dyan sa bagets. Lahat ng meron ka ngayon, dreams, kembot, kalandian at konting ipon, bibitiwan mo lahat para sa tsikiting na hindi mo naman mismong iniluwal. Pero isa lang ang sure na sure promise. Ipupusta ko ang virginity ko. Kapag okay na yung kapatid mo, bakla, babawiin biglaan yan si Alon. Marami kang mawawala sa buhay mo at kasama na ang mga lalaki. Naku! Kung ako yan, hindi ko kakayaning walang dilig. Baka malanta ang pagkabakla ko. Mag-crack ang foundation at lumot-lumot na ang lahat. Dahil wala nang sumasaw-saw sa wagas kong pagdanasa. Kaloka ka, bakla? Hindi ko kinakaya ang pagiging martir mo sa pamilya mo. Hindi nakinig si Charles sa mga sinasabi ng kaibigan niya sa kanya dahil ang gusto niyang panindigan ay ang pag-aalaga niya kay Alon.
Makalipas ang 2 taon, walang naging paramdam si Athena, kaya inisip na lang ni Charles na patay na ito at siya na lang ang tanging pamilya na maaaring mag-alaga sa pamangkin niya. Habang abala si Charles sa paglilikom ng mga damit ni Alon, dumating ang kaibigan niya na todo ang postura. Ay, mother! Yan na talagang final answer mo sa fashion? Nakadaster ka na lang ng worth 50 pesos sa palengke? Ay, Diyos ko, Lord, may lungad pa! Aba, samantalang dati, ang long gown mo, pinapasadya pa natin sa DV. Ang aga-agang ingay-ingay mo. Ano bang mali? Mas komportable nga kasing suotin to. Sa init ba naman ang panahon ngayon? Alangan naman magsuot ako ng gown, di ba? Ay, hindi na ikaw ang Charles na nakilala ko. Iba ka na talaga? Binago ka na ng anak-anakan mo. Hindi ko siya anak-anakan dahil anak ko na talaga siya. Saka sa susunod na taon, magpapalit na ako ng mga susuotin ko. Magpapakalalaki ako dahil ayokong kalakihan ng anak ko ang mga ganito. Ikaw rin, huwag ka maging bakla-bakla ha. Ayoko ng bading sa bahay na to. Ay, wow! Ganap na ganap si bakla. Akala mo talaga mapapanindigan niyang hanggang dulo. At excuse me, anong sinasabi mong bawal ang bading sa bahay na to? Hello, baka nakakalimutan mong bading ang kauna-unang tumapak sa bahay na ito. Kung feel mong gampanan ng aktingan sa pagiging lalaki, huwag mo kong isama sa eksena. Ang suso ko umaalog-alog at ang mahaba kong buhok na may bangs, gusto mong maging malakas? No way! I dies! Never! Kung tapos ka ng magpanggap na ina at ngayon gusto mong mag-level up bilang tatay, di fine, push mo yan. Pero wag mo akong idamay dahil ako baklang-bakla pa rin hanggang sa huling sadsad ng foundation ko. Baklang to? Limitahan mo na lang pala ang pagiging baklang-bakla mo. Naririnig ng bata ang mga pinagsasasabi mo. Minsan puro pakabastusan. Ilugar mo na lang. Ay! Inilulugar palang kabaklaan? Sige, sa Marikina na lang. Saka hindi pa naman niya naiintindihan ang pinag-uusapan natin, di ba? Bata pa yan. Kung matuto man siya, ano naman? At least, meron na siyang pasilip sa mundo ng baghari. Malay mo, mag-slide din yan sa rainbow. Hoy, huwag ka magbibiro ng ganyan ha. Hindi magiging bakla ang anak ko. Kita mo naman na lalaking-lalaki yan. Uy, aminin. Nung buhay pa ang tatay mo, lalaking-lalaki ka. Ang sabi pa nga na marami kang magiging babae. Tama naman, maraming babaeng ibabalya kasi nga isa kang bayot. Malay mo, ganun din si Alon. Itong baklang to, parang tangging-tanggi at galit na galit sa lahing lumayakap sa pagkatao niya. Dahil ayoko maranasan niya rin ang pambabastos na nararanasan ng mga bakla. Basta ayoko matulad siya sa atin. Gusto kong maging tunay siyang lalaki. Kung saan balang araw, makakakilala siya ng babaeng makakasama niya habang buhay. At magkakaroon sila ng mga anak. Ay wow! Iba talagang atake mo simula nung maging anak mo yang si Alon, no? Taas mo laging mangarap. Pinangungunahan mo kasi ang mga tao kaysa hayaan silang pumili ng landas nila. Parang yung kapatid mo lang. Minanduhan mo na mag-teacher. Ayan tuloy, hanggang ngayon dismayado ka sa kinahinat na ng buhay niya. Bakla, hayaan mo kasi silang magdesisyon. Kung lalaki man si Alon paglaki niya, then good for him. Kung parte siya ng lipin natin, wala namang masama. Tapos, kapag itinago niya sa'yo at nalaman mo, madidismaya ka lang. Real talk lang. Walang samaan ng loob. Mabilis na lumipas ang panahon. Si Charles na rin ang nagpabinyag sa pamangkin niya at ang nagpaaral. Pinagsasabay niya ang pagiging mabuting magulang kay Alon at ang pagtatrabaho para maibigay niya ang magandang buhay sa bata. Dumarating man ang hirap sa kanila, nagagawa naman din siyang tulungan ng kaibigan niya.
Hindi na iniisip ni Charles ang pagbabalik ng kapatid niya dahil alam niya sa sarili niya na masaya na ito sa lugar na kinalalagyan nito. Dahil sa pagiging mabait ni Alon, hindi na napigilan ni Charles na mapamahal na talaga ng lubusan sa bata. Lumipas pa ang ilang mga taon hanggang sa sumapit ng 8 taong gulang ang bata. Tingnan mo nga to, kasya naman to kay Alon no, para pamasko niya sana. Ang aga mo namang bumili? November pa lang bakla. O bakit? Ilang araw na lang naman Pasko na. Baka kasi marami ng tao kapag bumalik tayo. Ayoko naman makihalubilo sa maraming tao ang bata, baka magkasakit pa. Alam mo naman, ang bilis makasagap ng sakit ngayon. Iba talaga ang pag-aalaga mo kay Alon, parang pati lamok matatakot na dapuan siya. Pero sa bagay, sige, yan na lang. Ay, wait, teka. Parang mas bet ko tong pink. Look at this bakla. Kabog na kabog, parang Barbie. It's giving... Baliw ka ba? Gusto mong pagsuotin ko ng pink ang anak ko sa Pasko? Gusto mo bang pagtawanan siya, tawaging bakla? Ay, allergic sa pink si bakla. Pambabae lang ba ang pink? Ako bakla ako, pero red ang favorite ko. Wala yan sa color, te. Basta ayoko niyan. Itong blue ang kukunin ko. Ikaw tigilan mo yung pagbibili mo ng colorful na gamit sa anak ko, ha? Nung nakaraan nakita ko sa bag niya may pink na notebook, tapos may mukha pa ng unicorn. Ayusin mo naman. Paulit-ulit na lang sinasabi sa'yo. Cute naman talaga ha. Ikaw lang ang OA magbigay ng kahulugan. Tigilan mo na yung blue for boys chenes mo. Akin na to. Iuwi ko na sa bahay. Mauna na ako ha. Dadaan ka pa sa salon, di ba? Walang kasama si inaanak. Baka nakauwi na yon. Daanan mo muna yung binili kong donut para maiuwi mo sa kanya. Ingat ka sa pagtawid-tawid mo. Hindi pa sure kung saan napupunta ang mga kaluluwa ng bakla pag na-deads. Ikaw rin, ingat ka rin. Kasi hindi pa alam saan pupunta ang kaluluwa ng mga baklang nagpapanggap na lalaki. Babush! Saglit lang ang oras na nilaan ni Charles sa pagpunta sa salon niya. Inilagay niya lang ang mga pangkulay ng buhok at mga gamot na ginagamit niya para sa mga customer. Nang maisalansan niya itong lahat, naglinis siya ng ibang parte ng salon na meron ng mga alikabok at sapot ng gagamba. Pauwi na sana siya matapos maglinis nang tumawag ang kaibigan niya at sinabi na nasa ospital ang bata, kaya dali-daling nagpunta roon si Charles. Anong nangyari? Kumusta na ang kalagayan ng anak ko? Maayos na siya. Medyo inoobserbahan lang dahil bumababa na naman ata ang platelets niya. Bumabalik na naman siguro ang sakit niya sa dugo. Diyos ko po, sana maging maayos si Alon. Hindi ko alam ang gagawin ko sa buhay ko pag may masamang nangyari sa kanya. Okay na siya ngayon, bakla. Pero kanina, Diyos ko Lord, namumutla tapos muntik nang mag-swan dive sa sahig. Pagka uwi ko sa bahay, carry pa siya kasi nagbubukas pa ng mga pasalubong. Nagpatulong pa nga ako maghimbay ng dahon ng malunggay Salamat sa pagtulong mo, Maxine, ha? Bakla, parang dumarating na talaga yung kinatatakutan mo. Kasi habang lumalaki si Alon, parang lalong lumalala ang sakit niya. Ang hirap. Wala siyang kasama sa bahay. Tapos tayong dalawa, parehong busy sa kabuhayan, chuchu. Ang inaalala ko, paano kung bigla siyang atakihin? Tapos mag-isa lang siya. Diyos ko, knock on wood ha? Hindi kaagad nakapagsalita si Charles. Nakatingin lang siya sa bata na tulog pa rin. Ilang beses naman nang naisipan ni Charles na kumuha ng yaya na magbabantay sa anak niya pero hindi niya kinakaya ang ipambabayad. Kaya madalas na isinasama na lang niya sa salon ang bata kapag wala si Maxine. Nang makausap nila ang doktor, inabisuhan silang bumalik sila sa susunod na buwan para sa isa pang test sa dugo ni Alon. Ngunit kakailanganin nila ng mas malaking pera. Pagkauwi sa bahay,
dumiretso kaagad sa kwarto sina Charles at Alon. Tulog ka na ha? O gusto mo kumain? Magluluto si Dada. Gusto mo ba may sabaw o lugaw na lang? Busog na po ako kanina. Kinain ko po binigay ninyo po na spaghetti. Wala ka na bang ibang gusto? Hindi po pagkain gusto ko. Gusto ko po ng hug. Tapos kwentuhan niyo po ako. Ayun lang ba? O sige, ang kwento ko sa'yo ay ang batang humahaba ang ilong kapag nagsisinungaling. Ayaw ko po niyan, Da. Gusto ko po yung tungkol sa mga taong nakatira sa Rainbow. May kwento po kasi si Ninang Maxine pero ang sabi niya ikaw raw po ang may alam nun. Ang tawag daw po sa kanila ay mga badidang. Ay, kung ano-ano talagang sinasabi sa'yo ng ninang mo. Huwag na yan, hindi naman mahalaga ang mga badidang. Bakit naman po? Ang sabi ni Ninang, ang mga badidang daw ay mga tao na hindi mabilis tanggapin dito sa atin. Tapos, sila rin po yung mga taong parang walang karapatan. Hindi ko po kasi maintindihan eh. Kasi si Ninang daw po ay badidang. Tapos, ikaw raw po, dating badidang. Kaso, biglang may chikiting na dumating na nagpabago sa inyo. Ano pong ibig sabihin nun? Naku, yari talaga sa akin tong Maxine na tumamaya. Iba-iba kasi ang pagkatao ng mga badidang na naninirahan sa kaharian ng bahaghari. Ang iba sa kanila, paborito ang makulay na pagkatao. Habang ang iba naman, pansamantalang tinatalikuran yon para sa isang responsibilidad. Karamihan sa mga badidang hindi tinatanggap. Kaya ang ilan sa kanila, tinatago yun. Kung badidang po kayo, isa rin po ba akong badidang? Kasi po anak po ninyo ko eh. Gusto ko rin po sa Rainbow eh. Hindi ka magiging katulad ko, anak. Kasi mahirap. Sobrang hirap. Oh, tama na nga yan. Sleep ka na ha. Good night. I love you. Good night po, Dada. I love you kahit po badidang ka. Ikaw talaga, makulit kang bata ka ha. Dada, nakikiliti po ako. Dada! Napuno ng tawanan ang buong kwarto. Masayang pakinggan, para bang ang mga halakhak ni Alon ang nagpawala sa mga pagod at pangamba na nararamdaman ni Charles. Madalas silang ganoon dahil sa natural na pagiging malambing at bibo ni Alon. Pareho nilang nararamdaman na ligtas sila sa piling ng isa't isa at ang mundo ay nababalot lamang ng kaligayahan at pagmamahal. Nang makatulog si Alon, lumabas na rin si Charles at naabutan niya ang kaibigan niya na nagkukulay ng kuko. Ikaw talaga, kung ano-ano na naman yung sinasabi mo sa anak ko ha? Ano na naman yung badidang na pauso mo? Alangan naman sabihin kong bakla o bading. Buti nga medyo cute pakinggan. Nagtanong kasi sa akin kung may nakatira daw ba sa Rainbow. Ang sabi ko, mga Diyosang badidang na kumikinang. Nagtanong ba sa'yo? Paano mo naman nasagot? Napalusutan ko na. Di ba nakausap na kitang tigilan mo ang pagtuturo sa anak ko ng mga kabaklaan? Daming hanash. Wala akong tinuro. Ay, oo nga pala. Alam mo ba, feeling ko nakita ko ang sisterat mo. Baka nasa Pinas na yon, no? Ayan, kung ano-ano nang nakikita mo. Baka mamamatay ka na niyan. Huy, bakla. Kumatok ka nga. Hindi pa ako pa-booking sa Rainbow Kingdom, no? Masamang damo to. Matagal pa expiration. Hindi ko naman sure kung nakita ko talaga siya, ha? Malay mo, kamukha lang, di ba? Kasi, itong Adan na nakilala ko, dinala ko sa syala-syalang kondo. As in pang mayaman levels, bakla. Hindi ka makakapasok kung wala kang kasamang residente. Tapos, sa isang area, parang may paparty ang mga alta. At girl, ayun na nga, nakita ko ang kamukha ng kapatid mo. Dead mo na lang ako pero kinabahan ng uterus ko. Baka wala yan. Hayaan mo na.
Matagal ko na siyang pinatay sa buhay ko at sa buhay namin ng anak ko. Ayoko na siyang makita pa. Kung masaya na siya sa buhay niya, wag na siyang manggugulo pa. What if bumalik siya? What if ito na yung tamang panahon para makilala siya ng anak niya? Walang kikilalaning ina ang anak ko dahil matagal na siyang patay sa akin. Walang what if. Padabog na umalis si Charles sa harapan ng kaibigan niya. Hindi na nawala sa isipan niya ang mga salitang yon at ang posibilidad na maaari ngang may multo sa nakaraan nilang bumabalik na. Alam niya sa sarili niya na hindi pa siya handa na makilala ni Alon ang tunay niyang ina. Hindi na makapag-focus si Charles sa ginagawa niya, kaya mali-mali na ang nagagawa niya. Ang ibang customer ay nagagalit at umaalis. Ang iba naman ay nagbabayad pa pero kalahati lang. Nagiging praning na rin siya sa mga nakikita niya sa paligid. Pakiramdam niya ay si Athena yun. Pero habang lumilipas ang mga linggo, wala ni anino ng kapatid niya ang nakita niya. Hanggang sa dumating ang isang espesyal na araw para sa lahat. Merry Christmas, anak. Buksan mo na ang gift ni Dada at ng mga ninang mo. Ang gift ko ang unahin mo ha. For sure matutuwa ang mga badidang dyan. Uy, ano na naman yan? Bakit ka ba nagagalit? Hindi pa nga nabubuksan eh. Isa-isang binuksan ni Alon ang mga regalo niya at halos lahat yon ay mga gamit. Ang isa sa naging paborito niya ay ang bigay sa kanya ng dada niya. Isa lang itong mumurahing relo pero matagal na yung pangarap ni Alon. Hindi lang ito mabili ni Charles dahil inuna niyang pag-ipunan ang mga ginagastos sa pagpapagamot sa bata. Wow! Salamat po sa mga gift po ninyo sa akin. Salamat din po sa magandang sapatos ni Ninang Maxine. May ganito po ang mga kaklase ko eh. Sapatos na may gulong. Bukas susubukan ko to. Anything para sa aming chikiting. Basta happy ka, happy na rin ang panty namin. Salamat po ng marami, Dada. Hindi lang po ito magandang regalo ang pinagpapasalamat ko dahil na rin po sa maraming bagay na binibigay niyo po sa akin. Mahal na mahal ko po kayo. Kayo lang po ang mamahalin ko kahit hanggang sa pagtanda ko po. Kahit po ilang dada ang iharap sa akin, kayo pa rin po ang pipiliin ko. I love you po. Pinipigilan ni Charles na maiyak dahil gusto niyang ipakita sa bata na masaya lang dapat sila palagi, lalo na at Pasko. Habang itinatabi nila ang mga regalo dahil kakain na sila, may kumatok sa pinto. Wala naman silang inaasahan na bisita pero inisip nila na maaaring kapitbahay lang nila o mga kaibigan nila. Si Maxine ang nagbukas ng pinto habang si Charles naman ay inaasikaso ang lamesa. Napansin ni Charles na parang hindi gumagalaw ang kaibigan niya. Oh, ano nang nangyari sa'yo dyan? Bakit parang tuod ka dyan sa pinto? Sino ba yan? Ay, bakla ka. OMG, ikaw na ba yan? Bakit parang tumangos ang ilong mo? Marami ka na bang niretoke sa festlock mo, girl? Diyos ko, Lord, intense na naman to. May bisita ka, Charlene, Charles. Merry Christmas, Kuya! Tila ba binuhusan ng malamig na tubig si Charles habang nakikita niya ang kapatid niyang palapit sa kanya. Hindi siya kaagad makapagsalita o makagalaw man lang. Makalipas ang 8 taon, bumalik ito na para bang kahapon niya lang iniwan ang anak niya. Ibinaba ni Athena ang bit-bit niyang cake at ang inosenteng mga mata ni Alon ay nakatuon lang din sa kanya. Ito na ba si Alon, Kuya? Ang laki na niya. Ang cute ng pisngi, ang tabang bata. Pakis nga ako, anak. Anak po? Kayo po ba ang asawa ng dada ko? Tara na muna sa room mo, Alon. Ayusin natin yung gift mo galing kay Ninang Bridget. Diba,
Sa dingding nilalagay yon para magka-colorful lights. Kumukuti-kutita para mga stars. Ganyan, ganern? Hayaan na muna natin sila. Mukhang may heart-to-heart chika na mangyayari. Tara na. Binuhat na kaagad ni Maxine ang bata para hindi na nito marinig pa ang magiging usapan ng dalawa. Ang laki na ng anak ko. Ang lusog pa. Salamat, kuya. Naalagaan mo siya ng maayos. Ang laki na? Ano bang tingin mo? 1 linggo ka lang nawala? Pasensya ka na, kuya. Alam ko na ang tagal kong nawala at hindi nagparamdam sa'yo. Hayaan mo. Lahat ng nagastos mo sa anak ko, babayaran ko yun. Bibigyan pa kita ng pasobra bilang pasasalamat sa lahat ng nagawa mo. Malaking tulong to para sa negosyo mo. Naririnig mo bang sinasabi mo? Kung magsalita ka, akala mo ganun lang yung kadali. 8 years kang nawala, Athena. Ni hindi ko alam kung buhay ka pa ba. Tapos biglang isang araw magpapakita ka at sasabihin sa akin yan. Pasko ngayon, Athena. Ayoko masira tong araw na to nang dahil lang sa'yo. Kuya, wala akong sinisira. Nagpunta ako rito dahil gusto kong makita ang anak ko at gusto ko na siyang kunin. Yan bang kakapalan mo na mukha? Yan bang naipon mo sa Japan? Anong akala mo kay Alon? Isang patago na kapag ready ka na saka mo kukunin? Lumayas ka rito! Lumayas ka! Kuya! Ano ba? Nasasaktan ako! Gusto kong makasama at makausap ang anak ko. May karapatan ako sa bata dahil akong ina niya. Hindi mo ako basta pwedeng pagtabuyan sa buhay niya dahil anak ko siya. Wala kang anak. Simula na maglaho kang parang bula, nawalan ka na ng anak. Anak ko si Alon. Anak ko siya. Huwag na huwag ka nang babalik dito. Dahil baka sa susunod na makita kita, hindi kita matansya. Natumba pa si Athena nang itulak siya ni Charles palabas ng bahay. Ilang beses niyang pinagbantaan ang kapatid bago niya isinarado ang pinto. Kahit na magmatapang si Charles, alam niya sa sarili niyang ngayon na magsisimula ang kalbaryo ng buhay nila ni Alon. Ilang oras ang lumipas, lumabas na rin si Maxine mula sa kwarto ng bata. Isang kahang yose ata ang mauubos mo ngayon, Mare. Kumusta na si Alon? Ayun, borlogs na. Hindi man lang nakakain ng spaghetti na luto ko. Buti may chocolate na kasama yung isang regalo na nasa kwarto niya. Bukas na lang siya kumain pagising. Niligpit ko na. Initin ko na lang bukas. Nagtanong ba siya tungkol sa babaeng nakaharap niya kanina? Hindi siya nagtanong sa akin. Pero for sure magtatanong yun sa'yo. Wala ka ng takas, bakla. Nandito na tayo sa kinatatakutan mo. Sabi ko naman sa'yo hindi mo naman palaging matatago sa bata ang buong katotohanan. Tumatanda na siya. Hindi na siya yung chikiting na basta mo na lang maaliw sa candy at drawing. Magtatanong talaga yan. Lalo na ngayon na nakita na niya ang tunay niyang ina. Ang real mom niya. Hindi ang Becky mom. Ang kapal na mukha ng babae na yun. Bakit hindi na lang niya pinanindigan na malayo sa amin? Kaya ko naman buhayin ang bata Naitaguyod ko nga ng ilang taon. Tapos kung mag-offer siya sa akin ng pera, akala mo laruan na binibili ang anak ko? Oy. Anak niya yan. Pamangkin mo lang, te. Tama na ang pa-motherhood series mo. Ano ba bakla? Anong balak mo ngayon? Magsisinungaling ka sa bagets? Hanggang kailan mo kakayanin yung paandar mo? Na ikaw din naman ang masasaktan sa ending. Baka panahon na para harapin mo na ang truth na patagal mo nang iniisdos. Hindi ka naman nagpa-register sa marathon. So, bakit takbo ka ng takbo sa katotohanan? Wala akong katotohanang tinatakbuhan. Anak ko si Alon. Hindi man ako ang nagluwal sa kanya. Ako naman ang naging ina at ama sa kanya noong mga panahong nagpapakasarap sa ibang bansa ang ina niya. Gets kita, bakla. Ramdam ko. Pero sana
ma-realize mo rin kung anong posibleng kahihinatnan ni Alon. Oo, naging best in mother ka sa kanya dahil sinakripisyo mo lahat. Kahit pa yung mga ada na tinitigasan mong bitawan, tinalikuran mo alang-alang sa baby boy mo. Pero aminin na natin, wala kang matres. Hindi ka magkakaanak. At ilang ulit na rin tayong sinabihan ng mundo na ang tulad natin, hindi raw tunay na ina. Kaya hanggat may control ka pa sa moment na ito, kahit masakit sa puso mong punong-puno ng glitters at pagmamahal, ipaalam mo na kay Alon ng totoo. Mas okay na manggaling sa'yo kaysa sa iba. Halo na ang desisyon na nasa utak ni Charles dahil ang alam niya lang ay hindi pa siya handang ipaubaya ang anak niya sa tunay nitong ina. Kinabukasan, tila ba nakalimutan na ni Alon tanungin kay Charles ang tungkol sa babae dahil nailihis ang utak niya sa mga regalong natanggap niya at sa mga kalaro niyang anak ng mga ninong at ninang niya. Makalipas ang ilang araw, hindi nagparamdam si Athena hanggang sa nagpakita itong muli sa loob ng salon. Ano na naman balak mong gawin dito? Hindi ba ang sabi ko sa'yo huwag ka na magparamdam sa amin? Hindi ka na ba magkaroon ng bagong anak? Ito na ba ang salon mo, kuya? Masyado na tong luma Pati ang mga gamit mo parang hindi na gumagana. Hindi na ganito ang mga usong salon ngayon Kagagaling ko nga lang sa kabila Nakita ko kung gaano kaganda ang service nila. Ang aesthetic din ng lugar nila. Mabuti may nagpupunta pa rito. Matagal na ako sa ganitong gawain. Kaya bakit ako makikipagsabayan sa iba? Ito ang bumuhay sa amin ng anak ko. Sa loob ng 8 taon, itong lugar na to ang tumusto sa gastusin niya. At hanggang ngayon, tumutulong sa kanya. Tanggapin mo ang perang ibibigay ko sa'yo para sa ipagpapagawa mo ng salon mo. Ang perang ipansusuhol mo sa akin para lang ibalik ko sa iyong anak ko? Hindi ko kailangan yan. Iyong na lang ang pera mo. Bakit ba ang hirap mong kausap, kuya? Alam mo pa samantala lang sa iyo ang bata, bakit ba pinagkakait mo sa akin ang karapatan? Gusto kong makabawi sa anak ko. Gusto kong iparanas naman sa kanya magandang buhay. Nakikiusap ako sa iyo bilang paggalang. Pero kung tutuusin, pwede kita idemanda Anak ko yun, hindi mo anak. Anak mo lang siya dahil ikaw ang nagluwal sa kanya. Pero naging anak mo ba siya noong mga panahong kailangan niya ng ina na magpapalit ng diaper niya? Nandun ka ba nung unang beses siyang nakapagsalita? Naging ina ka ba nung unang beses siyang humakbang? Nung nagkasakit siya dahil sa pagngingipin niya? Nandun ka ba? Nung panahon na unang beses niyang naisulat ang unang letrang kaya niya, nakita mo ba? Hindi naman, di ba? Ipinanganak mo lang siya pero nawala kang bigla. Tapos ang kapal na mukha mong tawaging ina ang sarili mo. Saglit lang ng buhay niyang nawala ako, pero may mga susunod pang taon na makakaya kong subaybayan siya. Pero yun ang mga taon na gusto mong ipagkait sa akin. Wala nang mga susunod na taon pang makakasama mo ang bata. Dahil wala ka nang babalikan. Kung hahamunin mo ko ng patayan, lalabanan kita. Pero hindi ko isusuko si Alon. Dahil anak ko siya. Ako ang naging ina at ama niya nung mga panahong tinalikuran mo siya bilang anak. Kahit anong gawin mo, anak ko pa rin siya at makukuha ko siya sa'yo. Sige, pasensyahan tayong dalawa. Lalaban ako dahil may karapatan ako sa anak ko. Ako ang ina at ikaw, isa ka lang baklang walang kakayahang maging magulang. Walang kinalaman ng kasarian ko sa pagiging mabuting magulang. Dahil kahit tanungin mo ang sarili mo, matres mo lang ang ginamit. Pero hindi mo yan mapanghahawakan para matawag kang isang ulirang ina. Naging matigas si Charles. Pinagpilitan niya ang gusto niya. Ang akala niya ay magiging tahimik sila sa mga sumunod na araw na hindi nagpaparamdam sa kanya si Athena. Walang tao sa salon, kaya nasa labas lang si Charles habang naninigarilyo. Kasabay naman na dumating ang kaibigan niya. Ay, Shala!
Ang aga mo namang humipak dyan, ante ko. Naihatid mo na si Bagets sa eskwela, kaya free na ulit ang pretty free mo. Oh, ispil na te. Anong latest, chika? Na-stress ako kay Athena. As always, stress level, sisterette mode activated. So, ano na? May pa-case-case na bang ganap? Te ha, kung ikukulong ka man, make sure pink ang suot mo. I-request mo. Ayoko talaga ng orange, mukha kang overripe na mangga na hindi na pinatulan ng fruit salad. Hindi ko alam kung bakit kita naging kaibigan. Hindi ka naman matinong kausap. Kahit kailan balahura kang bakla ka. Biro lang, bakla. Kaloka ka. Ang seryoso mo na naman. Pinapatawa lang kita, no? Feeling ko kaya laging puyat ang beauty at wrinkly ang aura mo, kasi kulang ka sa ligaya. What if magliwaliw ka rin kaya minsan, ha? Hindi yung 24/7 kang mother dearest kay Alon. Chill-chill din, bakla. Di lang si baby boy ang may karapatang maging masaya. Ikaw din. Kaya ilabas mo ang luwalhati mo. Ayoko nga. Kailangan ako ng anak ko. At yung ipanggagastos ko sa chill-chill na yan, mas gugustuhin ko pang ipambili ng mga kailangan niya. No. Lumabas ka mamayang gabi. Sasabihan ko si Chonabel na isama ka mamayang gabi. Chichika ko sa kanila na haharbat ka ng chinitong papabol para naman matanggal yung mga iniisip mo. Bakla, deserve mo ng 3 lalaki. Isa sa harap, 2 sa likod. Very masikip ka na. Ang baboy mo naman, Maxine. Tumigil ka nga dyan. Sino naman magbabantay sa anak ko, Aber? Ay naku, fine. Ako na lang ang magbabantay. Isusuko ko ng isang gabing puno sana ng kembot at katasan para lang sa'yo, bakla. Sige na, ikaw na ang gumawa ng milagro ngayong gabi. Ako na ang bahala sa inaanak ko. Don't you worry. Ikaw ang bahala. Mamaya kung ano-anong kagagahan na naman ang sabihin mo sa kanya, ha? No, promise. Behave lang ang bakla tonight. Kahit itanong pa niya kung sinong tunay na mudra niya, sealed ang bibig kong parang matte lipstick. Enjoy ka lang sa gala mo. Magsuot ka ng red wig na very misting ang aura. Yung tipong mapapahudat hati ang mga tsekwang pogi. Para kapag nakita ka nila, titigasan sila ng mukha. Siyempre para kausapin ka, ano ka ba? Ang dumi ng isip mo. Akala mo lagi akong bastos. Ewan ko sa'yo. Ang dami ko na nga iniisip, talagang dinadagdagan mo pa. In fairness, napatawa kita. Yan, ganyan dapat palaging naka-smile para mukha pa ring fresh. Ako nang bahala sa anak mo. Noong una ay alanganin si Charles kung tutuloy ba siya, pero sinigurado ng kaibigan niya na aalagaan niya ng mabuti si Alon. Kahit naman daw saglitin niya lang ang pagbibigay ng ligaya sa sarili niya. Sa pagkakataon na yon, nakapagsuot na muli si Charles ng maganda at sexy na damit. Napatungan ng makeup ang mukha. Sa 8 taon niyang tinalikuran yon, napagtanto niyang kahit pala anong gawin niya, siya pa rin ang baklang tinanggap niya noon. Sandali lang itong namahinga dahil ayaw niyang ipakita kay Alon ang isang katangian na ayaw niya ring magaya sa kanya ng bata. Habang lumilipas ang oras, napapainom na rin si Charles, pero nakaantabay siya sa cellphone niya para kung sakaling may matanggap siyang mensahe sa kaibigan. At yun nga ang nangyari. Nagsabi si Maxine na sinusumpong na naman si Alon ng sakit niya, kaya isinugod niya ito sa ospital. Hindi na nagdalawang isip pa si Charles. Sumugod siya roon kahit na hindi pa siya nakakapagpalit ng damit. Bakla, mabuti naman nandito ka na. Ikaw nang kumausap sa doktor. Ang sabi niya, medyo may nakitang komplikasyon sa dugo ni Alon. Baka daw mauwi pa yun sa cancer.
Diyos ko po, bakit naman ganon? Anong nangyayari sa anak ko? Ano ba naman to? Katulad ng sinabi ni Maxine, yun din ang naging tugon ng doktor. Kinakailangan nilang dalhin sa espesyalista ang bata para mapatingnan nito ng mabuti, para alam nila kung paano maaagapan ang sakit ni Alon. Wala pa ring malay ang bata, kaya hindi makapagdesisyon si Charles kung ano ang gagawin niya. Ilang sandali pa, nakaramdam siya ng pagbaliktad ng sikmura niya. Napatakbo siya sa banyo at doon siya nagsusuka, pero laking gulat niya nang makitang magkahalong berde at pula ang malagkit na likidong lumalabas sa bibig niya. May katagalan din ang pagsusuka niya, at nang matigil siya ay tila ba hinahalukay ang bituka niya sa sakit. Itinago niya yon at hindi ipinahalata sa kaibigan niya. Ayaw niyang madagdagan pa ng gastos ang pagpapaospital. Si Maxine ang umuwi sa bahay nila para kumuha ng pamalit na damit ni Charles. Mabuti na lang, nakapagpalit ka na ng damit bago pa magising ang bata. Naasikaso ko na pala. Mamaya lang, uuwi na ako. Ayos ka lang ba? Oo. Medyo naparami yata ang inom ko ng alak kaya ang hapdi ng sikmura ko. May naisip ka na bang paraan para makaluwas tayo sa Pampanga? Doon sa sinasabi ng ospital na pagpapatignan kay Alon? Balita ko, mahal ang magagastos natin. Ilang libo yun. Baka raw umabot ng 100,000. Hahanap muna ako ng racket ko. Kahit ibenta ko na lang ang atay ko. Bakla ka, wala nang tatanggap niyan. Kahit ipansahog yan sa bopis, di yan tatanggapin. Isa na lang ang paraan mo. Ang kapatid mo. Hindi ako lalapit Sandali lang. Sobrang sakit na naman ang sikmura ko. Parang nalalapnos. Napatakbo na naman sa banyo si Charles. Doon muling isinuka niya ang malapot na likido. Hindi naman niya alam kung saan yun nanggagaling, pero kada suka niya ay nanghihina siya. Inabot siya ng halos kalahating oras. Lumabas lang siya noong narinig niya ang kaibigan niyang tinatawag siya dahil gising na si Alon at uuwi na sila maya-maya lang. Hindi pinahalata ni Charles na ubos na ang lakas niya dahil sa sakit na nararamdaman niya. Nilapitan niya ang anak niyang nakaupo at kumakain. Ano nang nararamdaman ng baby ko? Maayos na po ako, Dada. Nahihilo lang po ako kaunti pero goods na po ako. Uwi na po tayo. Lagi na lang po tayong nasa ospital eh. Kawawa ka nun po lagi kang sad. Mamaya na tayo uuwi. May hinihintay lang kami ng ninang mo. Magpalakas ka palagi ha. Gusto ko maging healthy ka. Opo, hindi naman po ako gumagawa ng bawal sa akin. Bakit po ba lagi ako nagkakasakit? Hayaan mo. Last na yan. Hindi na tayo ulit babalik sa ospital kasi magiging healthy ka na. I love you, anak ko. I love you, Dada ko. Pinipigilan ni Charles ang sarili niyang umiyak sa harapan ng bata. Kahit hirap na siyang isipin kung ano na ang magiging kalagayan ng anak niya sa mga susunod na araw. Sumasabay pa ang sakit na iniinda niya. Nang makauwi sila sa bahay, muli na namang sumuka si Charles. At sa pagkakataon na yon, ay napansin na ng kaibigan niya ang nangyayari sa kanya. Bakla, namumutla ka. Sure ka bang sa alak lang yan, ha? Baka hindi lang hangover yan, kundi life over. Nasa ospital na nga tayo kanina, sana nagpatingin ka na rin. Okay lang ako. Kaya ko pa to. Bakla, daig mo pa ang katipunera kung lumabang ka sa buhay. Halatang may masakit sa'yo. Ano bang ginawa mo kagabi? Uminom lang ako pero konti lang naman.
Baka nabigla lang ang tiyan ko dahil ang tagal ko nang hindi umiinom. Sure ka ba dyan? Ako ang natatakot sa'yo. Ay! Bakla ka? Ano yan? Sumuka ka na. Teka, bakit naman kulay green at red yan? Malagkit pa. Ay! Diyos ko, Lord! Anong nangyayari sa'yo? Mga kapitbahay, tulong! Hindi tumitigil ang pagsusuka ni Charles. May mga kapitbahay silang umaalalay sa kanya pero pinilit niyang manatili sa bahay at doon magpahinga. Ayaw niyang gumastos pa silang muli dahil iniipon niya ang pera dahil kailangan yon ni Alon. Dahil hindi siya mapilit, dinala na lang siya sa loob ng kwarto. Dada, dito po kayo sumuka ha, para po lilinisan ko na lang. Magpahinga ka na sa kwarto mo. Sabihan mo ang ninang mo na patulugin ka na lang muna. Ayos lang ako. Dito po ako matutulog. Masakit po ba ang tiyan nyo? Pahiran ko na itong nilalagay ninyo sa akin kapag masakit po ang tiyan at ulo ko. Huwag ka na rito. May sakit ako. Baka mahawa ka pa sa akin eh. Sige na, huwag na matigas ang ulo, anak. Ano ba naman yan? Ayoko pa namang nagkakasakit ka. Hindi naman ako mahahawa eh. Dito na lang muna pala ako hanggang sa makatulog ka po. Gusto kitang kayakap, Dada. Hindi po ako makatulog kapag hindi kita katabi eh. Kailangan masanay ka nang hindi ako katabi. Big boy ka na eh. Ayoko po. Gusto ko baby mo lang ako. Di ba po forever baby boy mo ko? Promise mo po sa akin na forever baby mo ko ha. Palagi mo ako inaalagaan kapag may sakit ako. Kaya po ako naman mag-aalaga sa'yo. Umiwas ng tingin si Charles at pilit na pinipigilan ang sariling emosyon. Ayaw niyang ipakita sa bata na mahina siya dahil alam niyang sa kanya kumukuha ng lakas si Alon. Ilang araw ang lumipas, walang nangyayaring pagbabago sa kalagayan ni Charles. Dahil doon, kinailangan niyang magsarado ng salon kahit na pinipilit niyang kaya niya pa. Dada! Dada! Ano na naman po nangyayari sa inyo? Ninang, bakit po hindi tumitigil magsuka si Dada? Doon ka na lang muna sa kwarto mo, Alon. Dali na. Mamaya tatawagin kita kapag maayos na ang dada mo. Ako na ang bahala sa kanya. Dada, magpagaling ka po ah. Gusto ko po ikaw ang aakyat sa stage kapag kinuha ko po medal ko eh. Please po, Dada. Sinunod ni Alon ang utos sa kanya ng ninang niya. Mas matagal ang inabot na oras ng pagsusuka ni Charles. Pakiramdam niya ay mamamatay na siya dahil wala na siyang ibang maramdaman sa katawan niya. Bumagsak na rin ang dati niyang siksik na laman. Ay, Diyos ko bakla, hindi na yan normal na suka. Parang galing na sa imbornal ang lumalabas sa'yo. Anong kinain mo, multo? Bakit ganyan, te? Kung nagpadala ka lang agad sana sa ospital noon pa lang, baka naagapan pa natin to. Ngayon ayan, naglalabas ka na ng laman loob with matching Technicolor pa. Ay, ano ba naman to? Kaya ko pa. Magiging maayos din ako. Bukas magbubukas ako ng shop. Kailangan ko ng pera para sa pagpapagamot ni Alon. Tama na bakla, hindi mo na nga kaya. Huwag ka na nga magmataas ng pride mo, please lang. Kailangan na ng bata ang nanay niya. Ako ang nanay ni Alon. Kung totoong mahal mo siya, isipin mo ang kapakanan niya. Hindi mo maibibigay lahat ng kayang i-all out ni Athena. Hello, may ginto-ginto na yon. Ready na lahat. No need mag-ipon-ipon pa. Nandyan na nga ang sagot sa problema. Pero bets mo pa rin bang malos ang health ng bagets? Sabay na pagka-deads ng ganda mo? Oo, andito ang beauty ko para sumalo sa inyong dalawa.
pero hindi habang buhay, te. Isa rin lang akong pobreng Bex na rakitera para lang may pambili ng pangkilay at kape. Sinasabi mo ba sa akin na sumuko na ako? Ayoko pa. Mahal na mahal ko ang anak ko. Mas ikamamatay ko kung kukunin siya sa akin. Mas mahirap yun kaysa sa paghihirap ko ngayon. Wala na tayong magagawa. Para sa kapakanan ng bata, ipaubaya mo na siya sa nanay niya. Doon napagtanto ni Charles na tama nga ang kaibigan niya. Habang tumatagal, lumalala ang kalagayan niya at baka isang araw ay bigla na namang atakihin ng sakit si Alon at hindi na nila maagapan yun. Hindi na rin niya nagagawang gampanan ang pinangako niya sa bata na siya ang magiging ama at ina rito. At ngayon, itinuturing na lang niya ang sarili niyang isang bakla na wala ng pakinabang sa mundo. Hindi na siya makapagtrabaho para sa anak niya, kaya oras na para ibigay ang hiling ng kapatid niya. Salamat sa desisyon mo, kuya. Hayaan mo, hindi pa rin naman kita pababayaan eh. Magpapadala ako ng magagamit mo rito sa bahay. Susustentuhan kita. Huwag mo nang gawin yan. Kaya ko na ang sarili ko. At baka hindi na rin ako magtagal sa mundo. Basta lagi kong bilin sa iyo. Alagaan at mahalin mo si Alon. Masunurin at mabuting bata siya. May mga bawal sa kanya dahil sa sakit niya. Gusto kong maging mas masaya siya. Sana matuunan mo ng pansin ang pagpapagamot sa kanya. Dahil ayokong may mangyaring masama sa kanya. Oo, kuya. Tatandaan ko yan. Kapag ikinasal na kami ni Kevin, isasama ko na sa Amerika si Alon para doon mas masiguradong gagaling talaga siya. Pwede bang huwag mo nang papasukin dito si Alon? Kunin mo na siya kaagad. Ayokong makita siyang lumalayo sa akin. Parang awa mo na. Pakiramdam ko ay kamamatay ko kapag nakita ko siyang nawawala sa akin. Sumang-ayon si Athena. Naroon lamang ang kaibigan niya sa pinto, nakatayo, habang pinupunasan ang luha sa kanyang mga mata. Ngunit habang kinukuha ni Athena ang anak niya, nagpupumiglas ito at kahit napigilan siya ni Maxine, nakakalapit pa rin ang bata kay Charles. Napakunwari pang hindi niya nakikita si Alon. Dada! May babaeng gustong kumuha sa akin. Ang sabi po niya siya ang mama ko. Ayaw ko po sumama sa kanya. Huwag mo po ako ibigay, Dada. Siya talaga ang mama mo. Hindi kita anak. Ni hindi ako ang tatay mo. Pinaalaga ka lang niya sa akin. Parang awa mo na, Dada. Sinabi ko na sa'yong hindi mo ko dada. Umalis ka na rito. Ayoko po malayo sa'yo. Hindi ko po kaya yun. Promise po, hindi na ako magiging makulit. Maglilinis po ako palagi sa bahay at mag-aaral ako mabuti. Aalagaan ko rin po kayo. Hindi kita kailangan. Hindi ko kailangan ng pag-aalaga mo. Sumama ka na sa mama mo. Akala ko po ba forever baby niyo ko? Dada, ayoko po umalis. Maxine, ilayo mo nga sa akin yung bata na yan. Hindi ko naman yan anak ka. At ayoko lang alagain. Ipasama mo na yan sa nanay niya. At sabihin mong wag na siyang babalik sa bahay ko. Dahil hindi ko siya kailangan. At hindi ko siya mahal. Dada! Ayoko po. Dada! Dada, please po! Mahal na mahal ka po kayo! Pigil ang mga luha ni Charles dahil gusto niyang ipakita sa bata
na totoo ang mga salitang binitawan niya. Nagwawala si Alon dahil ayaw niyang sumama sa kanyang ina. Ilang beses siyang sumigaw at tinatawag ang kanyang dada at nagmamakaawa na bawiin siya. Ilang beses niya ring isinigaw na mahal niya ito at siya lang ang nag-iisang magulang na gusto niya. Lahat ng salitang lumalabas sa bibig ng bata ay tila ba mga karayom na tumatahi sa puso ni Charles. Nang malaman niyang nakaalis na ang dalawa, doon na bumuhos ang lahat ng sakit na nararamdaman niya. Alam kong nahihirapan ka, pero tama lang ang ginawa mo para sa kapakanan ng bagets. Hirap na hirap akong makahinga. Pakiramdam ko mamamatay na ako ngayon. Ilang minuto pa lang nalalayo sa akin si Alon. Parang ilang taong pagdurusan na. Hindi ko to kaya. Gusto kong mayakap ang anak ko. Kailangan ko siya. Alam ko ang nararamdaman mo. 8 years ng buhay mo umikot sa bata. Ikaw ang unang nakakita ng pagtawa niya, ng pagluha niya, ng unang hakbang. Mahirap talaga, pero mas mahihirapan ka kung ipagpapatuloy mo pa na makasama siya. 8 taon lang yun. Pero ang 8 taon na yun ang nagpaalala sa akin na buhay at may silbi ako. Buong buhay ko, kinakailangan kong itago ang sarili ko. Pati emosyon ko dapat kontrolado ko. Para ako nakatali sa sarili kong pagkatao. Pero nung dumating si Alon, lumaya ako eh. Siyang nagpasaya ng buhay na to. Hindi ko naramdaman na naiiba ako. Na kahit pala bakla ako, pwede pa rin ako maging isang magulang. Sobrang bigat nito sa dibdib ko. Lalo na at paulit-ulit tumatakbo sa utak ko ang pagmamakaawa niya kanina. Paano kung maniwala siyang hindi ko siya mahal? Nahanda ako makipagpatayan para lang sa kanya. Darating ang panahon, Mare. Maiintindihan din ni Alon kung bakit mo ginawa yon. Na hindi dahil iniwan mo siya, kundi dahil mas pinili mong mahalin siya sa paraan na mas masakit. Yung pakakawalan mo siya para lang matiyak mong magiging okay siya. Sa true lang, ganyan talaga magmahal ang isang dakilang beking mamshi. Mas inuunang kapakanan ng anak kaysa sa sariling damdamin. Para na akong patay ngayon. Sa totoo lang, wala nang halaga ang buhay ko. Hinihintay ko na lang na mamatay ako. Sobrang sakit sa dibdib. Miss na miss ko na siya. Miss na miss ko na ang boses niya. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari. Sana mas tinodo ko pang ipakita sa kanyang mahal ko siya. Kaso wala na. Huli na ang lahat. Hindi ko alam kung may pagkakataon pa ba na magkita kami. Pero isa lang ang hiling ko. Sana lumaki siya ng maayos. Simula ng araw na umalis si Alon, hindi na natigil sa pag-iyak si Charles na mas nakaapekto lalo sa panghihina ng katawan niya. Palagi niyang hinahanap ang presensya ng bata. Para bang bumalik sa malungkot na bahay ang tinitirhan nila. Ang tawanan, ang pagsigaw at paglalaro ni Alon sa paligid. Para bang isa na lang ding multo ng nakaraan niyang kailanman ay ayaw niyang limutin. Minu-minuto niyang iniisip ang buhay niya at alam niyang kung gagaling pa siya, mas magiging mahirap na pagdurusa pa ang daranasin niya.
dahil wala na sa piling niya ang batang nagbigay kahulugan sa kanyang buhay. Doon niya nalaman na nakatira siya sa dilim at ang bahagharing tinutukoy nila na nagbibigay kulay sa masalimuot na mundo ng mga bakla ay ang anak niya. Ang saya na ipinarana sa kanya ay higit na mas masakit na kalungkutan ang binawi. Ilang linggo ang lumipas. Ang hinihintay na lang ni Charles ay ang kamatayan niya. Habang ang kapatid naman niya ay pilit na inilalapit ang sarili sa anak. Ayan, bayad ko na lahat ng gastos sa pagpapagamot mo. Sa susunod na linggo, babalik pa tayo ron tapos aasikasuhin natin ang passport mo para makaalis na tayo ng bansa. Sa Amerika ka natitira hanggang sa magkaroon ka ng pamilya. Hindi ka na babalik dito sa Pilipinas. Gusto ko po makita si Dada. Nakikinig ka ba sa akin? Ayoko ng bobong anak ha. Hindi ko na nga sinasali sa usapan ng baklang yun eh. Panay ka pabanggit. Hayaan mo na siya sa buhay niya. Kung mamamatay man siya, magbibigay na lang tayo ng abuloy. Gusto ko po makita ang dada ko. Isa pang banggit mo dyan, tatamaan ka talaga sa akin. Ay, ibang stress ang pinabaon sa'yo ng baklang yun ha. Palibasa kasi, 2 bakla ba naman na nagpalaki sa'yo eh. Basta, tatandaan mo, hindi ka gagaya sa kanila, ha? Alam mo ba na ang mga bakla ay mga salot sa lipunang to? Hindi sila tanggap sa langit dahil mga makasalanang tao sila. Kaya nga dada at ninang mo, sa impyerno yan sila pupunta. Tingnan mo, nakakarma na ang dada mo. Paano? Walang ibang ginawa kundi maghanap ng lalaki. Hindi po yun totoo. Mabait ang dada ko. Hindi niya ako pinababayaan. Palagi niya ako inaalagaan. Pagkatapos ko maligo, nilalagyan niya pa ako ng pulbos. Mahal ako ng dada ko. Sus! Hindi ka mahal nun. Sarili niya lang ang mahal niya. Doon ka na nga. Pumasok ka na sa kwarto mo. Masasamang tao mga bakla. Umiiyak si Alon habang papasok sa loob ng kwarto. Noong kasama niya si Charles, hindi siya sinigawan nito at palaging pinapaunawa sa kanya ang mga bagay. Hindi sinisiraan ang ibang tao, kaya kahit na palagi siyang binibigyan ng ina ng mga materyal na bagay, hindi pa rin nun matutumbasan ang pagmamahal na nararamdaman niya para sa baklang nag-alaga sa kanya. Sa paglipas ng mga araw, nagawang maagapan ang sakit ni Alon, pero naging mas mahigpit sa kanya ang ina. Bakit ba ayaw mo kainin yan? Nagpapakamatay ka ba? Kung gusto mo lang din naman palang mamatay, sana hindi nila kita pinagamot, di ba? Pinagastos mo pa ako? Baliw ka rin yatang bata ka eh. Parehas kayo ng kuya ko. Mamaya na lang po ako kakain. Ang dami mong arte. Bakla ka rin siguro. Ay, hindi ko rin matatanggap yan. Hindi ka kakain buong araw ha. Wala akong pakialam kung mangisay ka dyan sa gutom. Para makita mo kung anong mawawala sa'yo kapag nag-iinerte ka sa akin. Huwag mo akong pagmamalakihang bata ka ha. Wala kang pakinabang sa akin. Isang malakas na sampal ang natanggap ng bata mula sa kanyang ina. Hindi umiyak si Alon dahil sa pagkabigla. Unang beses niyang nasaktan na hindi niya naranasan kay Charles kahit na gaano pa siya kakulit na bata. Ang akala ni Athena ay dinidisiplina niya ang anak para mapalapit sa kanya, pero ang totoo ay inilalayo niya lang ang loob ng anak. Habang nasa labas si Athena at kasama ang Amerikano niyang nobyo, pumasok naman sa loob ng kwarto si Alon. Naglakad-lakad siya sa loob hanggang sa napansin niya ang isang itim na manikang gawa sa retaso ng tela. Ano kaya to? Bakit andito ang mukha ni Dada? Siguro ito yung manika na nilalaro niya noon. Itago ko nga to para kapag nagkita kami bibigay ko sa kanya. Matapos na itago ni Alon ang manika sa likuran niya,
Lumabas na siya at sinabi ng kanyang ina na maligo siya dahil darating ang nobyo nito. Ipapakilala siya para malaman na kasama siyang dadalhin sa ibang bansa. Sinunod naman agad yon ng bata, pero bago siya maligo ay itinabi niya sa bag niya ang manika. Sa paglipas ng mga oras, dumating na rin ang Amerikanong nobyo ni Athena. I miss you, my dear. Oh, sit here and have a rest. Are you tired? Anyway, this is my son Alon, the only son I have here in the Philippines. Remember last time I told you I want someone to go with us in America? Unang kita pa lang ng Amerikano sa anak niya ay hindi na niya ito nagustuhan. Nagkaroon pa sila ng pagtatalo kaya muli niyang pinapasok sa loob ng kwarto si Alon. Dinig ng bata ang sigaw ng lalaki pero hindi naman niya maintindihan ang pinag-uusapan nila. At ang tanging nasa utak ni Alon ay ang tungkol sa kanyang dada. Ilang sandali pa ay pumasok sa loob ng kwarto si Athena at halatang galit na galit. Ha? Ha? Buisit kang bata ka? Muntikan pa kami maghiwalay ng boyfriend ko dahil sa'yo. Aray ko po! Gagawan ko pa ng paraan para maisama kita dahil ayaw niya may kasama akong pabigat. Bakit kasi naging anak pa kita eh? Dahil sa iyong walang kwentang bata ka, mapupurnada pa at pagpunta ko sa abroad. Buisit ka! Buisit! Aray ko po! Tama na po! Nasasaktan na po ako! Sorry po! Tama na po! Aray ko po! Kung ano-anong bagay ang humagupit sa katawan ng bata dahil gusto lang maglabas ni Athena ng galit. Kahit paanak niya yon, wala siyang ibang maramdaman sa bata kundi ang galit. Para bang kahit lukso ng dugo ay nabura na rin ng ambisyon niyang makapangasawa ng lahing magdadala sa kanya sa ibang bansa. Matapos ang malupit niyang pagpaparusa sa bata, iniwan niya tong luhaan sa kwarto. Dahil sa sama ng loob ni Alon, naghanap siya ng paraan kung paano siya makakatakas sa nanay niya. Nang makalabas siya, sinabi niya sa isang tricycle driver kung saan siya uuwi. Nakarating naman siya kaagad sa bahay ng kanyang dada. Nang makita siya ni Maxine, laking gulat nito. Tulungan mo po ako, Ninang. Ang sakit na po ng katawan ko eh. Ay! Diyos ko po, Alon! Ano ito? Bakit ang dami mong pasa? Sino may gawa nito? Ang nanay mo ba? Halika na. Huwag ka muna magsalita. Huwag ka maingay. Tulog pa ang dada mo. Kagabi pa yun umiiyak. Parang teleserye ang eksena. Tara na, sa kwarto tayo. Ipinaliwanag ng bata ang mga nangyari at nakaramdam ng galit si Maxine. Gusto niyang magmura pero pinigilan niya lang ang kanyang sarili dahil kaharap niya ang bata. Nilinisan niya muna ang mga sugat ni Alon at sa takot ng bata, sinabi niya na kung hahanapin siya ulit ng kanyang ina ay huwag siyang ituturo. Halata rin ang pagod at lungkot sa mga mata ng bata. Nang makatulog ito, hinalungkat ni Maxine ang bag para makita kung ano ang mga dala ni Alon. Doon niya nakita ang itim na manika. Doon na siya nagkaroon ng kutob. Dali-dali niyang pinuntahan ang kaibigan niya na nasa kabilang kwarto at namimilipit na naman sa sakit. Bakla, maloloka ka sa nalaman ko. Ay, Kenneth! Naku, kaya pala ganyan nakakaiba ang nangyayari sa'yo. Kinukulam ka! Tignan mo to. Tignan mo, bakla. Itong budodal na ito, nakuha ni Alon sa bahay ng nanay niya. Akala ng Junakis na Barbie mo nung bagets ka pa. Naloka ako! Nakuha ni Alon? Kailan pa yan nandyan? Ngayon ko lang nakita.
Huwag ka ng maraming tanong. Kailangan nating malaman paano mawawala ang kulam. Hindi tayo patatalo rito. Sa gera kontra kulam. Bakla ang unang panangga. Wait, tatawagan ko ang sangkabaklaan para makahanap ng makakatulong sa atin. Grabe, napakalala naman ng kapatid mo. Kailangan na natin maagapan to bago pa niya malaman na nawawala ang manika. Hindi naman nahirapan si Maxine na makahanap ng makakatulong sa kanila dahil ang isa nilang kaibigan ay marunong sa itim na mahika. Siya ang tumulong para matanggal ang kulam. Mabuti na lang daw ay nakuha nila ang manika dahil kapag bumaon ng tuluyan ang karayom na may pulang palatandaan sa ulo, ang ibig sabihin ay mamamatay si Charles. Pero kahit na nakaligtas na siya sa kulam, maglalaan pa ng ilang linggo bago siya tuluyang makalaya sa sumpa. Hindi mawari kung anong paggaan sa pakiramdam ang naramdaman ni Charles nang sandaling mawala ang kulam. Pero hindi pa rin nawawala ang panghihina niya. Paano mo ipapaliwanag ang tungkol sa manikang nakuha ni Alon? Ayaw ko magsinungaling Andyan ang bagets. Pinatulog ko. Mukhang kawawa. Mugto ang mga mata. Puno pa ng pasa ang katawan. May mga sugat pa. Ha? Paano nangyari yun? Dahil ba sa sakit niya? Tulungan mo akong pumunta sa kanya. Wait lang. Lilinisin ko muna itong ginamit ni bakla para sa ritual. Hindi yun dahil sa sakit niya. Nadyombag ni Modrakels niya dahil nagagalit sa kanya. Hindi niya raw alam kung bakit. Basta sinabi sa kanya na sana raw pinalaglag na lang siya para walang pasakit sa buhay. Gigilmats ako sa sisterat mo. Kinuha sa'yo yung bata tapos ayaw naman palang maging anak? Kalokang attitude! Walang hiya talaga ang babaeng yun. Pinahirapan niya na nga ako sa pagpapakulam sa akin. Pati ba naman ang anak ko pagsasalitaan niya ng ganun? Hindi na lang sana siya bumalik kung ang gusto niya lang naman, balidasyon para lang matawag na ina. Halika, tulungan mo nga ako, pupuntahan ko ang anak ko. Marahan na inalalayan ni Maxine ang kaibigan niya para makarating sa kwarto ni Alon. Mahimbing ang tulog ng bata na parang sa tagal niya sa malaki at magandang mansyon na tinitirhan ng kanyang ina, hindi niya nakuha ang pahinga kung paano niya ito nakukuha sa simpleng bahay na ito. Hindi na napigilan ni Charles na maiyak habang tinitingnan ang mukha ng anak. Nakakaramdam siya ng awa dahil na rin sa pasakit na naramdaman ng walang muwang na bata. Marahan na hinahaplos ni Charles ang mukha ni Alon nang sandaling magising ang bata. Dada? Sige na anak, tulog ka lang dyan ha. Dito lang si dada mo. Tabi tayong matutulog para mahag ko ang baby ko. Dada, huwag niyo na po akong ibibigay sa mama ko. Promise po magpapakabait na po ako. Hindi na ulit kita ibibigay. Sorry, nagawa ko lang yun dahil hindi ko alam kung saan ako kukuha ng ipapang sustento sa'yo. Pero ngayon, lalaban ulit si Dada para sa'yo. Mahal na mahal kita. Ikaw lang ang forever baby ko. Mahigpit na yumakap ang bata kay Charles habang umiiyak ito. Si Charles naman, hindi na rin niya napigilan ang pagluha. Dahil kahit na ano pa ang nangyari, ang pagmamahal ni Alon ay hindi nawala. Kinabukasan noon ay sumugod si Athena upang bawiin ang bata. Pero hindi na pinahintulutan pa ni Charles na makuha si Alon. Sinabi niya na wala ng karapatan si Athena.
huwag niyang ipagdukdukan na siya ang ina na nagluwal dahil kung pagiging ina lamang ang usapan ay wala siyang binatbat sa baklang nilalait niya. Hinamon ni Charles ng demandahan ang kapatid niya. At dahil iniisip ni Athena na kapag dumating sa ganoong punto ay magkakaroon ng problema sa pag-alis niya sa bansa, kaya hinayaan na lang din niya si Alon na kupkupin ni Charles. Hindi na niya inilaban ang anak dahil mas mahal niya ang kanyang ambisyon at wala naman siyang nararamdamang pagmamahal sa bata. Hindi na inungkat pa ni Charles ang ginawang pangungulam ng kapatid niya sa kanya, pero hiling niyang sana sa susunod ay huwag niyang danasin ang hirap na pinadama niya sa kanilang dalawa ni Alon. Kahit na may galit siyang nararamdaman, hiniling niya pa rin na maging masaya si Athena sa buhay na pinipili niya at huwag na siyang manggugulo pa. Kung sakali man na magkakaroon ito ng anak, hinihiling ni Charles na magpakaina na siya dahil walang bagay na mas sasarap pa sa pag-aalaga ng isang anak. Doon daw niya mapagtatanto kung gaano kasarap mabuhay. Yun na ang huling beses na nakausap ni Charles ang kapatid niya dahil tuluyan na itong naging multo ng buhay nila. Sa paglipas ng panahon, nakabangon muli si Charles. Dumating ang mga buwena sa kanya na nakatulong para sa bagong simula. Unti-unti na rin niyang napapagamot si Alon at mas lalong lumalalim ang koneksyon nila ng anak niya. Dumating na rin sa puntong hindi na niya kailangan itago ang tunay niyang pagkatao. Naging mas komportable siya at nagkaroon ng payapang buhay. Dumarating man ang problema, nagagawa naman nila ito ng paraan. Dahil ang alam ni Charles, hanggat kasama niya ang anak niya, kaya niyang harapin ang anumang hamon ng buhay. Tunay nga na ang pagiging isang magulang ay hindi lamang nababase sa sino ang nagluwal o kaninong dugo ang nananalaytay sa mga ugat. Dahil ang pagiging magulang ay isang klase ng responsibilidad na puso ang itinataya. Wala ito sa estado ng buhay at mas lalong hindi ito masusukat sa anumang kasarian. Dahil minsan, hindi maikakaila na ang mga bakla ay mas lalaki pa sa lalaki o mas ina pa sa ina kung umako ng responsibilidad. Shout out sa ilan sa mga solid na apo ni Lola Tela. Prince Berlin Monsalud ng Subic, Zambales, Teddy Lagapa, Brian Arines, Marie the Lightworker, Ramil Roasa, Cesan de la Cruz ng Saudi Arabia, Lily Canha, Japi Portes, Noraline Bustillo ng Malaysia, Elena Echano, Jeline Siawan ng North Cotabato, Alfreda Alano, Alma Lipon, Rowena Ausa, Toneth Malubag ng Marinduque, Mary Joy Galicia, Belen Malbas, Idol Ashtin Olviga, Paring Jim Jim, Christine Ramos ng Ilocos, Larny Azurin, Hana Marie Sevare, Laika Grace Dayaw at sa kambal niyang sina Lumil at Granil, pati na sa asawa niyang si Ronil, Joyce Rubino at sa kapatid niyang si Jenny Jonesio at sa pamangkin niyang si Axel Jan, Cherry Ann Laurito ng Holy Redeemer Butuan City, Kim Dadaeg, Ella Cortezano, Lugin Flores ng Tugbungan, Zamboanga City, Maria Lee Nakagawa, Elvi de la Cruz ng Riyadh, Saudi Arabia, Marife Gonzalez ng Israel, I Love Traveled, Amadita Venzon, Delia Catu,
Maria Maricar Mendoza, Razon Yao ng Kuwait, Roizel Tailoring ng Silang Cavite, Chris Alcantara at sa Magnaye Agoncillo family ng Batangas, Jomar Lonzaga at sa kanyang asawa na si Jonah Baque, Kim Salgado ng Angono Rizal, Bea Abdullah, Jennifer De La Vida ng Buug, Zamboanga, Sibugay, Helen Sibulan ng Pampanga, at kay Frozen Heartbeat 8989 ng Singapore. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa inyong pakikinig, mga apo.